Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa post ng GMA News. It was posted 22 minutes ago. Ito ang kanilang article. Romualdez calls on Sara to face House panel. Explain confidential fund spending. So, first paragraph. Vice President Sara Duterte should face the House Committee on Good Government and Public Accountability to explain the disbursement of confidential funds by her office and that of the Department of Education when she was the secretary. Okay. Ito, si Speaker Romualdez, napakasipag. Siyang nangulo sa pagbigay ng ayuda sa albay sa mga biktima ng kalamidad. Doon, nagkaroon ng ambush interview. Sinabi niya sa media na dapat siya mag-attend, meaning VP Sara, sa mga House panel, take his oath, mag-take oath, at explain niya paano ginastos ang confidential funds na naibigay sa kanyang opisina. Yan ang panawagan ni Speaker Martin Romualdez. So, lumabas na rin yung katotohanan na siya yung gusto na mag-attend si VP Sara. Okay? Okay, so maraming comments tungkol sa article na ito. Basahin natin ha. Nads Alarba. Sabi niya, hindi ka ba mahiya? Samantalang kayo, inuubos na ninyo ang pera ng mga Pilipino para mapalapit ka lang sa mga tao pero walang effect. Ilan na yung na-distribute na ayuda? Sobra 500 billion na. Ano yung walang effect? Napakababa pa rin ang rating niya sa presidential surveys. Yung pinaka-latest ngayon, yung WR numero, 1% lang ang nakuha niya. Samantalang si VP Sara, sobra isang taon na sinisiraan, nangunguna pa rin si VP Sara. Ito yung sinasabi ni Nads Alarba. Okay. Ereños Senior Tawili, sabi niya, likewise, the President should explain how his confidential fund is being utilized. The members of the Senate and the House of Representatives to swear to God that they are not receiving kickbacks. Nako, mabigat ito. Bakit kasi sinisentro lang, ang daming gumagamit ng mga confidential funds na yan. Bakit si VP Sara lang ang tinatarget? Malala ko, may bagong statement si Congressman Dan Fernandez. Inamin niya na yung mga house hearing na yan, may kasamang politika. Given na yan. Sa lahat ng bagay, may politika. Kaya, nandyan na yan, part of the equation, yung politically motivated, yung mga house hearing. Yan ang pinaka-latest na statement ni Congressman Dan Fernandez. So, kung may halong politika, may tinatarget na kalaban sa politika. So, nagkataon lang, ang mga Duterte, ang kalaban nila sa politika. Okay. Romer Bactol Arante, sabi niya, leaders are no longer serving as leaders of the nation. Serving their own personal goals, personal interests. Sana, sino di kakalyado, then when table turns, they will do the same to others. Pataasan na lang ng ihi. What a waste of votes and money to this kind of politicians. Low IQ. Si Elsie Rondel Ruelo. Pumunta naman ang members of the Office of the Vice President. They are representing the Vice President. Yan na nga. Pinakulong na nga ang Chief of Staff nang dahil lang sa sulat. Ang galing. Ang isang convicted member of the House of Representatives naging judge. Wow. Only in the Philippines. Rodolfo Gagi,
Congressman ka lang. Ito, mabigat to. Congressman ka lang, huwag mong kalimutan, Vice President si Sara Duterte. O nga naman, ilang 100,000 lang ang boto ni Romualdez. Siguro, 180,000. 32 million ang bumoto kay VP Sara. Alalahanin nyo yan. Kagalang-galang na speaker. Ito, may nag-comment dito. Utak nyo talaga, sabi niya. Kay Andrea Yodato Otero, nananawagan ka, dapat ikaw din humarap dahil ikaw naman talaga ang utak ng mga pag-iimbestiga. Huwag kang duwag, humarap sa kanya. Puro ka lang salita pero hindi ka naman humaharap. Ipakita mo ang tapang mo. Enriqueta M. Taho, grabe talaga ang administrasyon. Ngayong bida ang Duterte, wala nang ibang usapan kundi ang Duterte lang. Si Sara, gidiin siya about sa confidential funds. Si Rodrigo Duterte naman about sa drug war. Sige, ikulong nyo ang dalawa para magkaalaman na. Ikinulong na yung Chief of Staff ng Office of the Vice President. Anong susunod nyong gawin? Ikulong nyo si VP Sara? Sige. Tatay Digong, the best president we ever had. I-cite in contempt nyo. Nagpakita naman sa inyong mga hearing. Ano pa ang kailangan nyo kay PRRD? Ulitin ko yung inamin ni Congressman Fernandez. Politically motivated. Lahat ang may ito. Ang taong bayan hindi naman bobo na hindi makakita sa totoong motibo. Si Jake Forones Lanzaderas, elected by entire Philippines versus elected by district. What an insult. May nag-respond. Gusto po kasing maging presidente. Meaning si Romualdez. Paano maging presidente na hanggang 1% nga lang ang makuha niyang boto eh. Mas, yung survey, no? 1% lang siya. Mas mabuti pa si Senator Padilla, nakakuha ng 3%. Rizal Toberos, 4%. Pacquiao, 5%. Romualdez, after spending more than 500 billion hanggang 1%, hindi ba kayo magising sa katotohanan? Norman Antikina, pilit nilang pabagsakin pero mas lalong tumataas ang trust rating. Ako, pamilya ko at clan namin, Duterte supporters kami. Kayo saan? Sana mag-eleksyon na bukas para magkaalaman. Oo nga no? Kahit bukas na, eleksyon na. Bro, ayan, Ono Ropinta, si Romualdez ang dapat managot sa batas. Isa kang korupsyon. Magnor Lapas rin, saan ayuda namin dito? May naghanap ng ayuda. Joyce Magallanes, tama kung wala kang tinatago at nakulimbat, wala ka dapat ikatakot, di ba matapang ka, parehas kayo. Sarah Jane Araceli, ikaw daw atubang ni BP, be? Para motuod yun kung isog ka o bright ka. O nga no, maganda sana silang magkaharap. Speaker and BP. Mag-interpellate si Martin, sasagutin siya ni BP Sara. Sino kayang mananaig dito? Anyway, namuro problema na ang mga kongresista kasi sa hearing 2 days ago, wala na. Congressman Adyong, sabi niya, frustrated na, hindi sila natatakot sa contempt eh. Tapos yung si Congressman Suarez, sabi niya, ang hirap lunukin yung katotohanan na binabaliwala ang ating mga
hearings. Hindi nagpapakita. Nag-issue na sila ng arrest warrant sa 4 na OBP personnel. Hindi nila ma-rearresto. Yun lang. Ang nakaya nilang i-cite in contempt si Attorney Solieca Lopez. Kailang lalong magiging mahal ng taong bayan si Attorney Lopez. Kapit lang sa Attorney Lopez. Maraming sumusuporta sa iyo. Kasama yan sa sakripisyo sa pagsilbi nyo sa taong bayan. Maraming nagmamahal sa inyo, VP Sara and Attorney Solieca Lopez.